Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minsan, may tatlong puno na magkaiba ang pangarap sa kanilang sarili. Ang unang puno ay nangangarap maging duyan. Kapag siya ay pinutol na upang sa kanya ihiga ang mga batang magiging dakila. Ang ikalawang puno naman ay gustong maging barko upang makarating ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kakaiba naman ang hangarin ng pangatlo sapagkat nais niya na maging pinakamataas sa lahat ng puno nang sa gayon, kapag tumingin ang mga tao sa kanya, hahantong sa kalangitan ang kanilang paningin at maalala nila ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya ayaw niya na siya ay putulin. Subalit ang puno na nangangarap na maging duyan ay ginawa lamang na isang sabsaban at naging munting bangka naman ang gustong maging malaking barko. Pinutol naman ang pangatlo at itinabi lamang sa gilid ng daan. Makalipas ang maraming taon, isang bata ang sinilang at inihiga sa sabsaban sapagkat wala nang matuluyan. Lumaki ang bata at naging dakila. Kaya sinusundan siya ng kanyang kababayan upang mapakinggan. Isang araw ay lumulan siya at tumayo sa isang bangka upang mapakinggan ang humigit kumulang na 5,000 tao. Hanggang isang kaibigan ang nagkanulo at nahatulan siyang ipako sa isang puno. Ang bata na inihiga sa sabsaban na nangarap maging duyan. Ang bata na naging dakila na lumulan sa bangka na gustong maging barko at ipinako sa pinutol na puno na itinabi sa gilid ng daan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang Panginoong Hesus ang naging daan ng ating kaligtasan. Mayroon tayong iba't ibang plano sa ating buhay. Subalit ang tanong, ito rin kaya ang plano ng Diyos sa pagkakalikha sa atin? If you want to know your purpose, you listen to God. Not only to the things you want to do, but to the things you don't want to do. Madali ba magpari? Hindi. Hindi. Oh, nung tinatanong ko na ang Diyos, kasi ikakasal na ako. Ikakasal na ako, kaya lang ang pakiramdam ko na ako ikakasal na, parang hindi ako at peace. So, pinagdasalan ko mabuti. Ako ba'y tinatawag ng Diyos sa pag-aasawa o hindi? Hindi ba? Sabi, Lord, sabihin mo na, Lord, na pinag-aasawa mo ako. Hindi nagsasalita ang Diyos. Lord, please tell me. Tell me na pinag-aasawa mo ako. Ay, hindi talaga nagsasalita ang Diyos. Until I was able to say, Lord, ano bang gusto mo? Di ba? Nakalimutan ko. Ano po? May kwento. Noong 1981, many of you have heard this, that I was a victim of a stabbing case. I have a multiple stab wounds. I survived. And it was my first concrete experience of God. Not only having a knowledge of God, but having a personal experience of God. How God sustained me, how God provided for me. It was really a very personal experience. Sabi nga ng kapatid ko, nung na-survive ko yung stabbing case, sabi niya, ano, magpapari ka? Sabi ko, nasaksak lang, pari agad. Diba? Diba? In 1988,
in 1988, 4 years after I joined the covenanted community, ang ligaya ng Panginoon, I had my state of life discernment. Ano pa? State of life discernment. How do you discern? You discern whether you're married or for single. If single for the Lord or called to the clerical life. Ano po? Nung ako po ay 1988, sinabi na ng Diyos doon, hindi ako mag-aasawa. I'm not called to married life. Kaya lang, yung aking boss, sabi niya, hindi, mag-asawa ka, sayang. Diba? Mag-asawa ka, sayang. Ano po? Sinabi ni Lord, hindi ka pag-aasawa. Pero sabi ng boss ko, mag-asawa ka. Alam nyo, our common temptation is to listen to what you want to hear. Di ba ba, no? Sinabi niya, mag-asawa ka. Ay, mas gusto kong pakinggan yun. Di ba ba, no? O, di, naghanap ka na mapapangasawa. Hindi po ba, no? Umibig ka. O, umibig. Sabi ko, in 1992, ba, 30 na ako, ay, dapat mag-asawa na ako. Dapat, si Jesus nga, 30, public life na ako na. So, in 1992, nagbalak akong mag-asawa. Kaya lang, ang tawag ni Monsignor Chito Bernardo yan, omnia parata. What is omnia parata? When everything is prepared already. May pakakasalan ka na, alam mo na kung saan ka magpapakasal, alam mo kung saan ang reception, alam mo kung saan titira, alam mo kung magkano kailan. Omnia parata. Kailangan na lang i-announce. Kaya lang, hindi ako at peace. So, nag-retreat ako. Sabi ko sa Lord, Lord, i-bless mo naman ako na para ako'y mag-asawa na. Ay, hindi nga nagsasalita ang Diyos. Ano po? Hindi nagsasalita. Bakit hindi nagsasalita ang Diyos? Ay, sinabi ko na sa iyo, 1988, hindi ka mag-aasawa. Hindi ba ba, na? Pinakinggan mo yung iba. O, doon ka, pumunta ka doon. Parang sinasabi na, doon ka. Ano? Ay, nakalimutan ko na yun. Until I said, ano bang gusto mo? And God said, it is enough for me that you sought my will. But you know already what I want. Make a choice and I will bless it. Ay, doon ako natauhan. Doon ako natauhan. Ano po? Ay, ang problema doon, engaged ka na. Di ba? Ay, di binalikan ko yung babae. Sabi ko, kinento ko sa kanya noong 1988, ganyan. Naku, umiyak. Sabi ko, hindi pa naman ako ordinahan. Papasok pa lang ako sa seminaryo. Sabi niya, ganon din yun. Sinabi na pala sa iyo ng Diyos ba't nanligaw ka pa? Di ba nga ako naman? Sabi ko nila sa kanya, ipagdasal mo na lang. Di ba? So, pumasok ko seminaryo, 1993. Pinagdasal ko, sana yung babae, yung girlfriend ko, makapag-asawa na. Di ba? Bakit? Mahirap naman na naging pari ako. Mayroong matandang dalaga, magsisimba. Ako may kagagawan, di po ba, no? Mahirap yun. The Lord be with you. Nandiyan, ako na, Ang hirap nun, di po ba, no? Pero, 1 year after in the seminary, she called and said, I'm getting married. The answered prayer, di ba, no? Answered prayer. Ganon talaga. When I say be attentive, you must listen even to the things you don't want to hear. Again, going back, the day you were born and the time you know your purpose. Do not commit the mistakes of what? Doing the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan, kung paanong ang langit, higit na mataas sa lupa.
ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.